At ngayon ay meron po tayong isang balita dito na yumanig dito sa buong mundo ng crypto at ito po ay nanggaling mismo sa taong itinuturing nating isa sa pinakamalaking tagapagsulong ng digital assets. At siya po ay walang iba kundi si Elon Musk. Ayan, sa gitna ng kanyang testimonya sa isang korte sa Auckland para po sa civil trial laban sa OpenAI, nagpakawala itong si Musk ng isang pahayag na nagpatigil sa lahat. Sabi niya, most cryptocurrencies are scam. Sabi mismo sa title ng balita natin dito kay BN Crypto, Elon Musk says most crypto are scams, but X launches new crypto trading terminal. Nakakagulat, di po ba mga ka-crypto? Isipin po ninyo ang taong nagtulak yan or nag-promote kay Dogecoin sa buwan at naglagay ng bilyong-bilyong dolyar ng Tesla kay Bitcoin ay biglang nagsabing karamihan sa mga ito ay panloloko o scam lamang. Pero bago po tayo magpanik at ibenta ang ating mga holdings, kailangan nating tingnan ang buong konteksto. Habang sinasabi po niya ito sa korte, ang kanyang kumpanyang X naman o dating Twitter ay abala sa pag-launch ng isang crypto trading terminal. Ayan. X launches new crypto trading terminal. Tila ba may dalawang mukha ang ating bida ngayong yan sa balita na ito. Ano nga ba ang laro ni Elon? Ito ba ay pag-iwas sa gulo o isang napakalaking business strategy para sa X? Kaya pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng trial na ito at ang bagong feature ng cash tags na magbabago sa paraan ng ating pag-trade. At simulan po natin sa testimonya sa OpenAI trial. Sabi po rito, Elon Musk told on Auckland jury that most cryptocurrencies are scams during testimony in his civil trial against OpenAI, marking a notable break from his years as one of the sector's largest public boosters. The Tesla and SpaceX chief made the remark when asked about 2018 OpenAI plan to raise funds through an initial coin offering or ICO, according to New York Times reporter Mike Isaac. Ayan. Ang New York Times reporter dito na si Mike Isaac ang unang nag-ulat ng pahayag na ito ni Elon Musk. Kung saan ay tinanong po si Elon tungkol sa isang plano ng OpenAI noong taong 2018. Isa po siya sa mga co-founders, sa mga hindi po nakakalam. At yan, tinanong siya na magkaroon ng initial coin offering o ICO para makalikom ng pondo. At ayon po kay Musk, inarangan niya ang ideyang ito dahil para sa kanya, ang pag-issue ng sariling crypto ng OpenAI ay magresulta lamang sa massive loss of credibility. Sa aking opinion ay dito po natin makikita ang sharp turn o ang matinding pagbabago sa tono ni Elon Musk. Kung maalala po ninyo, ang taong 2020 hanggang 2021, siya ang loudest public booster ng crypto. Isang tweet lamang po niya noon, lipad agad ang market. Pero ngayon, sa harap po ng jury, tila naghuhugas kamay po siya o di kaya naman ay nagiging mas selective na po siya. Kaya masasabi ko po rito ay hindi naman sinasabi ni Elon na lahat ng crypto ay scam. Ang keyword po niya ay most. Yan, most daw. Ibig sabihin ay kinikilala pa rin niya na mayroong mga assets na may tunay na merit. Ang pag-atakin po niya sa plano ng OpenAI noong taong 2018, yan, ang OpenAI, ay bahagi po ng kanyang legal strategy. Pinapalabas po niya na siya ang moral compass noong mga panahong iyon habang sina Sam Altman ay gustong umanong gumawa ng scam
worthy ICO. Pero wag po nating kalimutan, sa kabila ng mga salitang ito, ang Tesla ay hindi pa rin bumibitaw ng tuluyan kay Bitcoin. Sa katunayan, ayon po sa record, hawak pa rin ng Tesla ang 11,509 na BTC na may halagang $786 million. Kahit may markdown na naganap nitong first quarter 2026, ang katotohanang hindi po nila binenta lahat ay patunay na may paniniwala pa rin itong si Musk sa core assets gaya ni Bitcoin. Ang tinutukoy po niyang scams ay marahil yung libo-libong mga shitcoins na walang silbi kundi ang kamukha ng pera, kundi ang kumuha ng pera sa mga investors. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa pag-launch ng X ng kanilang bagong crypto trading terminal. Yan, ang sabi dito sa balita ay the courtroom remark coincided with parallel push at Musk social platform. Ex-head of product Nikita Beer said the company was rolling out web version of cash tags, a feature that convert dollar tickers for stocks and crypto into clickable real-time charts and asset-specific post. Kaya yan po ang screenshot ng aktual na post ni Nikita Beer. Beer framed the tool as a way to position X as a core trading terminal. Bundled controls, including contract address, matching, and account locks on first-time crypto posters, are intended to filter out fraudulent tokens before they reach users. The rollout fits a broader X Finance push that also includes payments and pilot trading features. Musk's distinction between merit assets and scams maps directly onto Cashtag's pitch, separating what the feature wants to surface from what its anti-scam control are designed to suppress. Paliwanag po natin yan. Habang nagaganap daw ang bakbakan sa korte, hindi naman nagpapahinga ang tech team ng X. Ang head of product ng X na si Nikita Beer dito ay opisyal nang nag-roll out ng web version ng Cashtag. Ayan po yung screenshot ng web version ng Cashtag. Ito po ay isang feature kung saan ang mga tickers gaya po ng Bitcoin, ETH o Doge ay hindi na lamang po basta text. Sila na po ay clickable links na magdadala po sa atin o sa user sa isang real-time trading feed. Layunin po ni Musk na gawing core trading terminal ang X. Kaya isipin po natin, hindi na kailangang lumabas ng app para makita po ang live charts at ang mga asset-specific post. Mayroon din itong mga bagong anti-scam controls gaya po ng contract address matching at saka account locks para sa mga first-time crypto posters. Ito ay para masala ang mga fraudulent tokens bago pa man sila makarating sa ating mga feeds. Sa aking opinyon, ito ang paradox o ang tila magkasalungat na galaw ni Elon. Sa kaliwang kamay, sinasabi niyang scam ang karamihan sa crypto. Pero sa kanang kamay, gumagawa siya ng terminal para i-trade ang mga ito. Kaya masasabi ko ay napakatalino ng galaw na ito. Sa pamamagitan ng pagsasabing most crypto are scams, binibigyan niya ng katwiran ang mahigpit na kontrol ng X sa kanilang trading terminal. Parang sinasabi po ni Musk na maraming scams sa labas, kaya dito kayo sa X mag-trade dahil kami ang magsasala para sa inyo. Ang Cashtag rollout dito ay bahagi po ng mas malaking vision ni Elon para sa X Finance. Hindi lang ito social media. Gusto niyang maging sentro ito ng payments at saka trading. Ang feature na contract address matching ay isa pong napakalaking tulong para sa mga retail traders para hindi po tayo mabiktima ng mga peking tokens na gumagaya sa pangalan ng mga sikat na coins. Ito po ang paraan ni Musk para paghiwalayin ang merit assets sa mga scams. Sa madaling salita, gusto po niyang maging gatekeeper ng mundo ng crypto. Imbis na i-promote ang lahat,
pipiliin na lang ng platform kung ano ang legit. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang plano ng ICO na muling nabuksan po sa korte. Ayan. Balikan po natin ang courtroom dahil may mas malalim pang detalye tungkol sa OpenAI ICO plan dito. Ayon po sa claim ng team ni Musk noong January 18, noong January 2018, nagmongkahi itong si Sam Altman na magbenta ang OpenAI ng sarili po nilang cryptocurrency para makalikom ng pondo. Sabi ni Musk, agad niya itong binaril dahil sisirain lang daw nito ang integridad ng kumpanya. Ngunit ang sagot ng OpenAI, sabi nila, suportado raw ni Musk ang planong ito noong una na mangangailangan pa nga ng pag-create ng isang for-profit subsidiary. Ngayon, ang opinion ko naman tungkol dito ay dito po nagkakaroon ng he said, she said na sitwasyon. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Ang opinion ko po rito ay noong taong 2018, ang mundo ng ICO ay parang Wild West. Maraming nag-launch ng tokens na nawala na lang na parang bula. Kung totoo mang tinanggihan ito ni Musk, maaaring nakita niya na hindi ito makakatulong sa long-term goal ng OpenAI. Pero mapapansin po ninyo ang timing. Bakit ngayon lang ito lumalabas? Dahil nasa gitna po tayo ng laban kung sino ang tunay na may-ari ng ethical high ground. Ginagamit po ni Musk ang anti-scam narrative para sirain ang imahe ng OpenAI. Gusto niyang ipakita na siya ang protektor ng technology habang ang OpenAI ay mga money-hungry individuals. Ngunit sa kabilang banda, ang pagiging most vocal backer po niya ng Dogecoin noong taong 2021 ay ginagamit din ng kanyang mga kritiko para sabihin siya rin ay naging bahagi ng hype. Ang kaibahan lamang ngayon pong taong 2026, ay mas maingat na po itong si Elon. Ang bawat salita niya ay kalkulado para protektahan ang kanyang sariling platform na X. Pag-usapan naman po natin ang kalagayan ng Tesla Bitcoin Holdings. Yan, kahit anong sabihin po ni Elon sa korte, ang cold hard cash o sa kasong ito, ang cold hard Bitcoin ang nagsasabi ng katotohanan. Sa first quarter po ng taong 2026, ang Tesla ay mayroon pa ring 11,509 BTC. Kahit nagbenta po sila ng 75% ng kanilang reserve noong taong 2022 para sa liquidity, hindi na muling nagbenta ang Tesla simula noon. Sa aking opinyon, ang pag-hold po ng Tesla kay Bitcoin sa kabila ng mga markdowns at market volatility ay isang malakas na statement. Kung talagang naniniwala po itong si Musk na scam ang kabuuan ng crypto, bakit hindi pa nila ito i-liquidate lahat? Kaya ang masasabi ko ay ginagawa ni Musk ang tinatawag na distinction. Mayroong Bitcoin at mayroong the rest. Para sa kanya, si Bitcoin, Ethereum at marahil si Dogecoin ay mayroong merit o tunay na pakinabang at value. Ang mga salita po niya sa korte ay para sa mga scammy ICOs at mga pump and dump schemes na sumisira sa industriya. Nakikita ko na ang roadmap po ni Musk ay ang paglilinis ng crypto space para sa kanyang X trading terminal. Gusto po niyang ang X ang maging gold standard ng crypto trading terminal kung saan ay isang lugar na minimal ang scam dahil po sa kanilang advanced filters. Kaya naman ang 11,509 BTC ng Tesla ay nagsisilbing backbone ng kredibilidad ni Musk sa space na ito. Hindi po siya anti-crypto, siya ay anti-scam ayon po sa kanyang sariling definisyon. Ngayon ay ano naman ang kahulugan nito para sa atin bilang mga traders. Ayan, ano ang epekto ng X trading terminal at ng cash tag sa ating mga
para po sa atin bilang mga ordinaryong traders. Ang features na ito ay hindi lamang po basta display. Ang integration ng real-time charts at feeds ay nangangahulugan na ang information gap ay liliit. Makikita mo agad kung ano ang sinasabi ng mga whales at ng community tungkol sa isang particular na asset habang tinitignan mo ang galaw ng presyo. Sa aking opinyon, ang pagpasok po ng X sa fintech space ay isa po itong game changer. Isipin po ninyo ang convenience na hatid nito. Pero may babala rin ang aking opinyon. Dahil kontrolado po ni Musk ang platform, mayroon din siyang kapangyarihan na i-curate o piliin kung anong balita ang lalabas sa ating feed. Ang hashtag features dito ay pwede pong maging tool para sa edukasyon, pero pwede rin itong maging tool para sa mass manipulation kung hindi po tayo mag-iingat. Ang feature na account locks on first-time crypto posters ay isa pong magandang galaw. Ito ay para mapigilan ang mga boot armies na bigla na lang nagpo-promote ng mga bagong tokens. Kaya ang masasabi ko po para sa mga traders ay gamitin lamang po natin ang X Trading Terminal bilang supplementary tool. Pero wag itong gawing tanging basihan. Ang pahayag po ni Musk na most crypto are scams ay dapat po natin itong gawing mantra, maging mapanuri sa bawat ticker na ating ikiniklik. Ang taong ito, 2026, ay panahon po ng institutional maturity. At ang paggawa po ng X ng sarili nilang terminal ay patunay na ang crypto ay hindi na mawawala. Kailangan lang itong i-tame o paamuhin mula sa pagiging wild nito. At ayan, pag-usapan naman po natin ang future ng X finance at saka payments. Huwag po nating kalimutan na ang cash tags ay dulo lamang ng malaking iceberg. Ang X Finance Push, X Finance Push ay kasama rin ang payments at saka pilot trading features. Gusto po ni Musk, ni Elon, na ang ating X account ay magsilbering ating digital wallet at saka trading account. Ang bundled controls na binanggit po ni Nikita Beer ay simula pa lang ng isang mas malaking ecosystem. Sa tingin ko, ang endgame ni Musk ay ang Everything app. Isang app kung saan ka nagbabasa ng balita, nakikipag-chat at nagtitrade ng assets. Ang pagsasabi niya na scam ang ibang crypto ay paraan para i-filter out ang kompetisyon na maaring sumira sa kanyang payment system. Kung ang X ay mag-i-issue ng sarili po nilang payment rail, gusto nilang makasiguro na tanging ang mga vetted assets lamang ang siyang dadaan dito. Kaya ang opinion ko po sa future ng X ay magiging napaka-powerful po nito. Kapag ang trading terminal ay naging fully functional at na-integrate na ang direct trading marahil po sa pakikipag-partner sa mga malalaking exchanges, mawawalan na ng rason ang mga tao na gumamit ng iba pang mga platform. Ito ang dahilan kung bakit matindi ang kanyang pagpuna sa OpenAI ICO. Ayaw niyang may ibang tech giant na maunang mag-dominate sa intersection ng AI at saka crypto. Si Elon Musk dito ay naglalatag ng kanyang sariling teritoryo at ang cash tags ang kanyang flag or watawat. Ayan, sa kabuuan, nakikita natin po ang dalawang magkaibang mukha ni Elon Musk dito. Sa korte, siya ang maingat na co-founder na tumututol sa mga mapanganib na financial schemes. Sa X, siya ang agresibong innovator na nagbubukas ng pinto para sa susunod na henerasyon ng crypto trading. Ang pahayag na most crypto are scams ay hindi dapat ituring na pag-atake sa buong industriya, kundi isang hamon para sa atin na maging mas matalino. Habang hawak pa rin ng Tesla ang kanilang Bitcoin at habang binubuo ng X ang kanilang trading terminal, malinaw na ang crypto ay mananatiling bahagi ng vision ni Musk.
Ang hashtag ay narito na para bigyan tayo ng mas malalim na access, pero ang responsibilidad ng pag-iwas sa scam ay nasa atin pa ring mga kamay. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag, gamitin ang mga bagong tools na hatid ng technology at lagi po nating tandaan dito sa mundo ng finance, ang impormasyon ay kapangyarihan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.